una sa lahat. Play dirty, then you have to face up to the consequences of playing dirty with us. Kami, kaya namin takutin ng Marie. Tatakutin namin sila. Ayaw nga nila ng protection eh, kasi nga kaya nila yung sarili nila eh. Paano sila matakutin? Just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekanto Siyempre, ng apat? siyempre. Sino pa? Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Bumaligtad ang Maleta Boys pagbawi ng akusasyon ng 4 sa Manoy Bagman ni Zaldico, hindi na raw kinagulat ng NBI. Ito na yung sinasabi nating na hindi mo matatag ang katotohanan. Like mother, like son, maginang Laurel Ligarda at Leandro Levice kumpirmadong lumabas ng bansa. Ilang araw yan matapos sa anunsyo ng ombudsman ang reklamong plunder at graft laban sa kanila. Presba kay VP Sara, Yusek Claire Castro bumuelta sa banat ng bise na maging professional daw ang dapat tagapagsalita ng Pangulo. Yung definition mo ng professional, katulad mo na merong kakilalang assassin, nanununtok ng sheriff, nagmumura, nagbabanta ng buhay. Diba? Iba yung definition. Pakana ni Congressman Martin Romualdez ang pagbaligtad ng ila sa nagpakilalang bagman ni Zaldico. Ayon yan kay Ombudsman Boying Remulla. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit ito nasabi ng Ombudsman? Jiggy, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, walang ibang pwedeng makinabang sa pagbawi ng testimonya ng ilan sa 18 dating bagman umano ni Zaldico, kundi ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, malinaw na may mga tumutulong para bumaligtad ang posibleng tumestigo sa kasong isasampa laban sa dating House Speaker. 4 sa 18 bagman umano ang nagbawi ng kanilang testimonya, pero 3 lang sa kanila ang nakuhanan ng bagong affidavit ng Ombudsman. Kung babalikan natin, Jiggy, ibinunyag ng 18 na naghatid sila ng mali-maletang pera mula kay Ko para ibigay umano kay Romualdez. Kinuhanan ng Ombudsman ng individual affidavit ang grupo at 8 rito ang ginamit para sa case build-up laban kay Romualdez. Nanindigan naman si Remulla na pirmado na ang mga affidavit at ito ang kanilang panghahawakan. At kung gusto raw nilang bawiin ito, sa korte na raw nila ito gawin. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. You're saying po na posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekanto Siyempre, ng 4? siyempre. Sino pa? Sino pa? Sino pa ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Jiggy, nagbabala rin si Remulla sa mga abogado na tumutulong sa grupo para sa pagbawi ng kanilang testimonya. Anya, maituturing itong obstruction of justice at hindi raw nila ito palalampasin. Sinabi rin ni Remulla na posibleng masampahan ng kaso ang 4 na nagrecant ng kanilang testimonya. Pwede raw silang masama bilang kapwa-akusado ni Romualdez dahil nagsilbi silang accessory o nagamit para pagtakpan ang ginawang krimen. Jiggy. At Camille, sinabi ng 4 na nag-recant na tinakot sila ng ombudsman para gawin ang affidavit. Anong pahayag dito ng ombudsman? Jiggy, itinanggi ni Ombudsman Remulla ang aligasyong may nanakot sa 4 nang gawin ang kanilang mga affidavit. Itinuro pa nga raw mismo ng ilan sa kanila ang lugar kung saan ginawa ang mga pag-deliver ng pera. May mga recordings din daw sila nang gawin ang affidavit na magpapatunay na hindi sila tinakot. Inalok din nga raw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon, pero tumanggi raw ang mga ito. Samantala, tiniyak naman ni Remulla na hindi makaaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso laban kay Romualdez. Marami raw silang ebidensya na hawak at hindi lamang ang testimonya ng 18 dating bagman ni Ko. Jiggy. At ano naging reaksyon ng kampo ni Romualdez sa aligasyon na siya ang nasa likod ng pagbaligtad ng ilang bagmen?
Jiggy, sa isang pahayag, itinanggi ni Romualdez ang paratang na siya ang pakana sa pagrecant ng ilang bagmen. Patunay lang daw ang pagbaliktad ng mga ito na walang katotohanan ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Jiggy. At anong pahayag ni Attorney Baligod sa pag-atras ng 4 sa 18? Jiggy, ayon kay Attorney Levy Baligod, ang abogado nga ng 18 bagman, posibleng natatakot na sa kanilang seguridad sa buhay kaya ang bumaligtad nga itong 4. Pero matagal na raw umanong inaalok ng suhol ang ilan sa grupo para nga bumaligtad sa nauna nilang testimonya. Hindi rin daw totoo na tinakot ng ombudsman ng grupo nang gawin ang kanilang affidavit. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Baligod. Takot na sila sa kanilang seguridad. No? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik Manila. No? Tuwing preliminary investigation, and then ito hearing. And then matagal na yan na sinusuhulan sila para bumaliktad. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Camille, pahabol lang, may pahayag na bang Malacanang tungkol sa isyong ito? Jiggy, sa mga punto na ito, hindi pa natin nakukuha kung ano yung naging pahayag ng palasyo tungkol dito. Jiggy. Ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Hindi na kinagulat ni NBI Director Melvin Matibag ang pagbawi ng salaysay ng ilang bagmen umano ni Zaldico. Mas naging questionable pa umano ang kredibilidad nila matapos bumaligtad. Live mula sa NBI headquarters sa Pasay, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, bakit daw inaasahan ni na Matibag ang pagbaligtad ditong ilang bagmen? Jiggy, gaya nga ng sabi mo, hindi na raw ikinagulat ni NBI Director Melvin Matibag nang humarap sa media ang 4 na bagman para i-anunsyo na binabawi na nila ang kanilang naunang salaysay na nag-deliver sila ng male-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos at sa pinsan nito na si Martin Romualdez na siya rin dating House Speaker. Kaya mensahe ngayon ni Matibag sa iba pang nagpakilalang bagman, just tell the truth, aminin ang kanilang pagkakamali at humingi ng tawad. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na iniimbestigahan pa rin nila kung totoo bang galing ang 4 na nag-recant sa 18 umano'y bagman na iniharap at sinamahan noon ni na Attorney Levito Baligod at dating Congressman Mike Defensor na nakakulong na ngayon dyan po sa may New Quezon City Jail sa Payatas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag na ito ng NBI Chief. Nakatakip yung mukha eh. Hindi natin nakita. So sila ba talaga yan? Hindi na ako nagulat. We cannot comment on the credibility, on the value of their testimony until na kami mismo nag-imbestiga. But dito sa bagong development, we have to investigate. Jiggy, dagdag pa ni Matibag, tila tama yung nauna nilang findings na unreliable witnesses ang mga bagman dahil sa pag-recant nga ng mga ito, lalo pang naging questionable ang kanilang kredibilidad. Pakinggan natin muli si Matibag. Ito na yung sinasabi nating na hindi mo matatag ang katotohanan at this is a validation of what the NBI, yung findings ng NBI. Anong sabi ng NBI doon sa findings nila, if you recall? Sabi namin, unreliable na witness tong mga to. Gio, para kay Ombudsman Remulla, sinasabi niya si Congressman Romualdez sa may pakanan nito dahil ang makikinabang definitely ay si Romualdez. Pero sa panig ni Matibag, ano ang tingin niya sa pag-atras itong ilang bagmen? Alam mo, Jiggy, posible raw na napagod na ang ilang bagman kaya pinili na nilang mag-recant. Kung babalikan kasi natin, Jiggy, patong-patong na yung mga reklamo na kinakaharap nitong 18 bagman ni dating Congressman Zaldico. Sinampayan ng ilang opisyal at personalidad na idinadawit nga nila dito sa money
kickback scheme na karamihan ay mula nga sa kontrobersyal na mga proyekto kontra baha. Hindi rin direktang iniuugnay ni Matibag ang pag-atras ng ilang bagman sa pagkakakulong nga, gaya ng nabanggit ko kanina ni Mike Defensor. Dati nang sinabi kasi ng kongresista, if you can still remember it, na siya ang tumutulong sa mga bagman. Pakinggan natin ang pahayag dyan ni Matibag. The possibility na pagod na. They want to go on with their life. Akala nila ganyan. At saka siguro, baka may katotohanan yung sa sinasabi na yung pinangako sa kanilang mga pinapangako ay hindi nangyari. Jiggy, sinabi rin ni Matibag na posibleng maharap nga sa patong-patong na reklamo si Attorney Baligod sakaling mapatunayan kung totoo ang mga bagong paratang sa kanya. Sa affidavit kasi ng mga nag-recant na bagman, sinabi nilang si Baligod ang kumukumpas sa mga sinasabi nilang akusasyon. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni G. Robles live mula sa Pasay. Susunod, Yuse Claire Castro sinagot si VP Sara matapos siyang sabihang maging professional sa trabaho. At mga taniman ng strawberry at gulay sa Benguet talubog sa baha dahil sa mga pagulan. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pumalag si Yuse Claire Castro sa pahayag ni VP Sara na dapat maging professional ito sa trabaho. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, anong sagot ng Malacanang sa sinabing ito ng bise? Jiggy, bago po sabihin yung mga naging tugon ni Palace Press Officer Claire Castro sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, balikan muna natin yung naging pahayag ni VP Sara. Doon kasi sa panayam kay VP Sara, siya mismo yung nagsabi na hindi professional si Palace Press Officer Claire Castro at bilang spokesperson, dapat daw maayos ang pagsasalita nito, bit-bit pa man din daw niya ang seal ng Office of the President. So balikan muna natin yung mismong naging panayam kay Vice President Sara Duterte. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. So Jiggy, after na naging panayam na yan kay VP Sara, sumagot si Undersecretary Claire Castro through her personal vlog. So doon sa personal vlog niya, ang sabi ni Yuse Castro, bakit hindi alam ni VP Sara kung spokesperson siya ng kanino? Una sa lahat, hindi daw siya presidential spokesperson dahil ang titulo daw niya ay Palace Press Officer. Pangalawa, ipinunto ni Yuse Castro na hindi talaga siya gagamit ng seal ng Pangulo dahil malinaw na nakasaad sa batas na ang seal ng Pangulo ay ginagamit lamang ng Office of the President o ng Pangulo mismo. Hindi siya pwedeng gumamit nun. At ang sinasabi nga ni Yuse Castro, doon naman sa video message na ipinadala niya kanina sa aming mga Malacanang reporters, sabi niya, sino nga ba talaga ang hindi professional? Una sa lahat, ano bang definition ng professional? Kung ang sinasabi daw ba ni VP Sara na pagiging professional ay yung pakikipag-usap sa isang assassin o pagsusulong ng karahasan sa isang sheriff, sabi niya ang professional ay yung leader na gumagawa at hindi yung nag-abroad kapag may nangyayaring kalamidad dito sa ating bansa. Pakinggan muna natin yung bahagi ng video message ni Yuse Castro. Malaki ang kakulangan ng Vice Presidente sa pagpapakita ng tunay na profesionalismo at pananagutan sa publiko. Ako bilang Palace Press Officer ay tumutugon sa aking mandato. Kapag hindi niya nasasagot ang aking mga nasasabi, magsisimula na siyang mamersonal at manira ng walang basihan. Hindi iyan professional. At Maricel, sinabi ni VP Sara na may nagaganap na pagbaluktot ng batas kaugnay ng kanyang impeachment trial. Anong sagot dyan ng Malacanang?
Jiggy, ang pinaguhugutan kasi dyan ni Vice President Sara Duterte ay yung mga sinabi ni Yusek Castro na tila diversionary tactic lamang yung paglalabas ng mga bali-balita na naaresto na umano si Senador Bato de la Rosa dahil nataon ito na kainitan ng usapin tungkol doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte doon sa impeachment trial. Pero ang naging tugon dyan ni Vice President Sara Duterte, hindi na kailangan na gamitin pa yung impormasyon ng sinasabing pagkakaaresto kay Senador Bato de la Rosa para maging diversionary tactic dahil una sa lahat nakikita naman daw yung bending ng batas pagdating dito sa usapin na to. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Napakaklaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan? Doon sa personal vlog muli ni Yusek Claire Castro, Jiggy, ang sinabi niya, tugon niya kay Vice President Sara Duterte, ano bang bending of the law na sinasabi nitong si VP Sara Duterte? Malinaw naman daw na ang nangyayari ngayon na impeachment trial, ito talaga yung proper procedure o yung due process para masiyasat kung ano nga ba yung sinasabi tungkol dito sa mga kinu-question confidential funds. Nabanggit din ni Yusek Castro dun sa kanyang personal vlog na kapag nakita daw yung pagpapaliwanag o yung liquidation dun sa pondo ni Vice President Sara Duterte, napakanipis daw, parang kasing nipis lang daw nung folder na dinadala niya kada nagsasagawa ng press briefing dyan sa Malacanang. Ang nakakasama daw kasi dito, ilang taon na daw ba itong si VP Sara sa pwesto, pero ilang beses din daw ba siyang pumunta sa abroad para sa kanyang personal trip. At nanggaling pa rin mismo sa Vice Presidente yung tungkol naman sa pakikipag-usap sa assassin para nga pagbantaan ang buhay ng Pangulo. Narito ang tugon ni Yusek Claire Castro. Ipakita niya rin yung report niya ng 6 na taon nung siya'y mayor ng Davao City kung paano niya niliquidate yung 2-point-something billion pesos na confidential funds. Yun ang professional. Di ba? Ang professional tumutugon sa kanyang tungkulin. Mga kaklis, so far hindi pa ako nag-a-absent sa aking trabaho. Yung definition mo ng professional, katulad mo na merong kakilalang assassin, nanununtok ng sheriff, nagmumura, nagbabantaan ng buhay. Diba? Iba yung definition. Jiggy, maidagdag ko na rin, kasi hininga natin ng reaksyon ang Malacanang tungkol doon sa sinasabing panghehekel. Dito kay Pangulong Bongbong Marcos, nung bumisita siya dyan sa May Davao, isang paaralan dyan, nitong nakaraang buwan ng Hulyo. Ang matatandaan kasi natin, paalis na pasakay na ng sasakyan si PBBM noon, narinig yung boses ng ilang mga allegedly ay mga estudyante na tila sumisigaw laban nga dito kay PBBM. So, ang sabi ng Malacanang, nakakalungkot ang pangyayaring ito. Doon sa Viber message na sinend sa atin ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na hindi raw talaga matututo ang mga kabataan kung ang kanilang iniidolo o yung mga taong nasa paligid nila ay walang modo, palamura. Pero nauna na rin namang naglabas ng pahayag ang School Division ng Department of Education dyan sa area na yan at nabanggit na rin na yung 4 na estudyante more or less na involved dito sa panghehekel kay PBBM ay nakausap kasama yung kanilang mga magulang para sa disciplinary actions. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mararanasan pa rin ang maulan na panahon sa weekend dahil sa habagat bagamat tuluyan ng nalusaw ang bagyong Maymay. Binabantayan naman ang Typhoon Dolphin na muling nakapasok sa monitoring domain ng Pag-asa. Ayon sa Pag-asa, patuloy na pinalalakas ang Typhoon Dolphin ng habagat. Magpapaulan ng habagat sa mga probinsya na Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Asahan din ang paminsan-minsang ulan na dulot ng habagat sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Mararanasan naman ang maulap na panahon at kalat-kalat na ulan na dulot ng trough o buntot ng Typhoon Dolphin sa Batanes at Babuyan Islands.
Susunod, House prosecution na ipanawagan kay impeachment court presiding officer Chis Escudero. At malaking rollback sa presyo ng petrolyo, posibleng sa susunod na linggo. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Matindi ba iniwan ng ulang dala ng bagat sa probinsya ng Benguet? Apektado rin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Live mula sa La Trinidad, Benguet, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, gaano kalala ang pinsalang iniwan ng mga pag-ulan dyan sa mga taniman? Nako, Jiggy, marami-raming mga pananim na gulay at prutas ang nasira dito sa malaking bahagi nga ng Benguet dahil sa tuloy-tuloy, ilang araw na walang patid ang buhos ng ulan dito sa kanilang probinsya. Recently nga, itong dahil sa habagat. Ang resulta, mabilis ding tumataas yung level ng tubig sa ilang mga sapa at creek na malapit pa naman sa mga taniman ng strawberry at iba pang mga gulay. Bagay na malaking hamon sa mga magsasaka. Lalo't yung ilang mga lettuce na nakita natin dito sa lugar, halos nakababad na sa tubig. Hindi tuloy maiwasang malugmok ng ilang mga farmers dahil tila natapon lang daw sa wala ang kanilang pinuhunan sa mga pananim. Narito ang pahayag ng isa sa mga magsasakang nakausap namin. Totally flooded. Bagong tanim pa yon, yung may na-harvest na, wala na rin. Ubus, sira na. Kami magsasaka, yun ang problema namin. Oras na flooded ang tanim namin, wala na. At naging gaano kalala yung pagbaha dyan sa lugar na yan, yung mga taniman na yan, dyan sa Benguet? Bukod sa mga taniman, Jiggy, talagang mabilis ding binaha sa ilang bahagi ng kalsada dito sa Benguet at maging sa Baguio City, Kabilang diyan yung bahagi ng Quirino Highway o yung Baguio-Bawang Road sa may Barangay Irisan sa lungsod nga ng Baguio. Bagamat nadaraanan pa naman ito ng mga sasakyan, iba yung pag-iingat naman ang kinakailangan. Sabi ng DPWH, hindi na kasi kinakaya ng drainage, yung dami o volume na naman ng tubig, kaya nagkakaroon ng pagbaha sa lugar. Gayunman, mabilis din naman daw humuhupa kalauna ng baha, kaya agad ding nililinis ng kanilang mga tauhan yung mga naiiwan namang mga putik. Bukod sa baha, kaliwat ka ng landslide din. Maidagdag ko na, Jiggy, ang naitala rin dito sa maghapon. Kabilang dyan, ang tumabong putik malapit sa isang simbahan sa Jatan, Wangal sa La Trinidad at agad nagtulong-tulong naman yung mga polis at mga responders para maalis yung tumabong lupa sa lugar. Hindi naman madaanan ang lubas ambyong boundary road sa parehong bayan dahil din sa landslide. Pinaiiwasan muna ito sa mga motorista habang patuloy ang assessment at ginagawang clearing operations. Ilang beses namang nagzi-zero visibility dito sa probinsya dahil sa lakas ng ulan at sinasabayan pa ng makapal na hamog. Kaya nga sa mga oras na ito, Jiggy, talagang sobrang lamig yung pakiramdam dito sa Benguet maging sa Baguio City dahil sa pinagsasamang ulan at yung hamog dito so far. Jiggy. At Mon, sa kabuuan, ilan na nasawi dahil sa bagat at nagdaang mga bagyo? Sa huling tala, Jiggy, ng NDRRMC, 4 na ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. 2 ang nasawi dito sa Benguet dahil nga sa nangyaring landslide sa isang bulaluhan, habang 2 rin naman sa Rizal dahil naman sa rockslide. May isa ring nasugatan dito sa probinsya ng Benguet dun nga sa nangyaring landslide sa isang kainan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa La Trinidad, Benguet. Pinaubayan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Ombudsman ang investigasyon sa flood control scam. Sinabi yan ng chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo. Nakipagpulong siya kasama si Senate President Win Gatchalian kay Ombudsman Boying Rimulya ngayong araw. Sabi ni Tulfo, hiningi ni Rimulya mga dokumentong hawak ng Blue Ribbon Committee. Gagamitin daw ito sa iba pang kasong isasampa laban sa mga dawit sa katiwalian. Pupulungin pa raw ni Tulfo ang iba pang miyembro ng komite para pag-usapan ang pagpasa ng mga dokumento. Ang dami na ring ongoing, tumatakbo na yung mga
na-submit ng ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, tsaka contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, mapurnada pa. Nanawagan ng prosekusyon kay Presiding Officer Chis Escudero na magpaalaala sa mga senator judge na maging pata sa impeachment trial. Kasunod yan ang pagpuna ng Malacanang na may ilang senator judges na umaastaw man ng abogado para sa defense team ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa ang pahayag ng prosekusyon? Yes, JG, sinigundahan nga ng ilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel itong pahayag ng palasyo na hindi dapat maging biased yung mga senator judges dito nga sa gumugulong na impeachment trial o paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang unang nasabi ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro na hindi mandato ng mga senator judges na walisin yung katotohanan. Tanging mga clarificatory questions lamang dapat yung tanong sa kanila at hindi raw dapat nakikipagdebate o parang nakakaroon na ng cross-examination. At kung babalikan lang natin, JG, kung maalala po ninyo, nagkaroon ng mainit na debate, kumbaga, dito nga sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos doon sa sinalang na testigo ng House Prosecution Panel na si State Auditor Roderick Wamil. Tungkol nga riyan, doon sa pagtatanong ni Senator Amy, doon sa accountability ni Vice President Sara Duterte, doon sa paggasta sa confidential funds. At matapos nga, yung senaryong yan o yung paglilitis nga, impeachment trial, nagpasaring itong palasyo na ginigit nga na dapat impartial, hindi raw dapat biased ang mga senator judges. Narito naman yung pahayag ng mga taga-prosekusyon. Kailangan maintindihan din kasi sila ho ang maghuhusga Sila yung maghuhukom But yung sa kanilang pagtatanong ng clarification, hindi po dapat nagpapakita ng bias. Kung merong mga ganon, I think they should be reminded by the presiding officer of the rules. At dapat ito ay isa puso nila dahil ito ay isang malaking issue na kung saan ang national, the nation is watching. Marian, nabanggit ni VP Sara na di na niya kailangang guluhin pa yung impeachment trial dahil magulo na raw ito dahil nga sa tinawag niyang bending the law nung ginagawa ng Kongreso. Pero may tugon ba dito ang prosekusyon? Yes, Jiggy, pumalag nga dyan, yung mga taga-prosekusyon. Lubharaw na kababahala na nanggagaling pa itong mga pahayag na ito mismo kay Vice President Sara Duterte. Git nga ng prosekusyon na iimbis daw na atakihin ni VP Sara itong integridad ng Senado, ng impeachment court at ng gumugulong na impeachment trial. Sana raw ay diretsahan na lang na harapin at sagutin ni VP Sara ang mabibigat na akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa nga ng prosekusyon kung yung tungkol sa proseso, yung tinutukoy nga ng bise, nasagot na, naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema na ibinabasura itong mga petisyon na kumekwestiyon sa impeachment proceedings na nangyari nga dito sa Kamara. Pakinggan natin itong mga pahayag ng taga-prosekusyon. Hindi ko alam kung saan banda na merong bending of the law. Kung ang tinutukoy dito ay itong proseso ng impeachment, nagsalita na ang ating Korte Suprema at sinabing ito ay sang-ayon sa ating saligang batas, sang-ayon itong trial o yung ginawang clarificatory hearing sa House of Representatives. So hindi ko matumbok kung saan yung sinasabing merong bending of the law. Mas nakikita nating clear evidence of bent laws ay yung napakadaming ebidensya ng anomalya sa paggasta ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President and Department of Education. Imagine yung thousands of acknowledgement receipts submitted to support their audit report
Ni isang official receipt walang nakita. We think it's very troubling, it's concerning because it undermines the people's trust and confidence in this constitutional institution. Dahil malaki yung problema yon, no? Kung ang mapapaniwala ang mga kababayan natin na hindi maayos ang nangyayari dito sa impeachment proceedings, mahirap po yan, no? Kung mawawala ng tiwala ang mga kababayan natin dito, no? Sa proseso na to. At Marian, kaugnay ng impeachment trial, ano ang inaasahan ng prosekusyon sa mga susunod na araw? Actually, Jiggy, umaasa itong House Prosecution Panel na sa pagdating ng panahon, pag sumalang na nga rin yung depensa, masasagot na nila, maipapaliwanag ng defense team ni VP Sara ito ng mga anomalya doon sa pinasa nilang mga audit reports ng OVP at DepEd sa kung paano nga ginasta ito nga mga confidential funds. Dagdag pa nila, 4 na taon na yung lumipas. Mula ng 2022 na gumamit ng confidential fund itong si VP Sara hanggang ngayon na nagkaroon na nga ng audit observation memorandum, ng notice of suspension hanggang sa notice of disallowance, hindi pa rin nagpapaliwanag si VP Sara kung paano nga niya ginasta itong mga confidential funds. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, Congressman Leviste hindi sumipot sa investigasyon ng NBI. Umalis pala ng bansa pati na ang ina niyang si Loren Legarda. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Umalis ng bansa mag-inang sina Congressman Leandro Leviste at Senator Loren Legarda. Kinumpirma yan ng National Bureau of Investigation, partikular ni Director Melvin Matibag sa panayam ng programang Ted Filon and DJ Chacha. Una nang sinabi ng Ombudsman na posibleng makasuhan ng plunder at graft ang mag-ina kaugnay ng bilyon-bilyong pisong solar projects. Tinanggi na ng dalawa mga aligasyon. No-show naman si Leviste kahapon sa NBI matapos ipasabpina kaugnay ng investigasyon sa umano'y honey trap plot kay Executive Secretary Ralph Recto. Parehas po sila ni Senator Legarda na So, umalis. confirm po yun, kasama po yung kanyang nanay, si Senadora. Magkahiwalay Oo, po, si okay. Leandro Leviste po umalis po noong August 2, papuntang Hong Kong. Yun po yung kanyang biyahe. Si Senator naman po umalis noong August 2 rin. Magkaiba po na flight via Hong Kong, pero ang final destination is France. So yun po yung details na nandiyan. Hindi rin humarap sa NBI si dating kongresista Jing Paras na tinuturo ng naarestong talent manager. Ayon kay Matibag, humingi ang mga kampo ni Paras at Leviste ng kopya ng mga ebidensya laban sa kanila para masagot daw nila ito na maayos. Pero tinanggihan niya ni Matibag. Patatawag ulit ng NBI sa Leviste at Paras sa August 11. Ang problema po nito, fact-finding po ito eh. Hindi pa naman po sila considered na may kaso, kakasuhan. Gusto namin magbigay linaw po sila doon po sa mga lumabas nga po na issue na ito. Kumbaga gusto rin namin po silang tulungan kung talagang hindi sila involved. Dapat po siguro papanagutin natin itong mga tao na naglalamay po sa kanilang pangalan. Magandang balita mga kapatid, may inaasahang malaking bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Jetty Petroleum, posibleng umabot sa 4 pesos and 40 centavos ang tapya sa kada litro ng diesel, 4 pesos and 70 centavos sa gasolina at 4 pesos and 80 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, aanunsyo nito sa Lunes ang opisyal na rollback sa presyo. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.